Social media is a very danger zone. Ang mga tao sa social media, wala talaga silang pakialam sa kung anong nararamdaman mo. Hi guys! So yun guys, ito yung aming first podcast. Welcome to first podcast namin dalawa ni Mariana G, guys. So, eto, magtatalakay kami ng mga iba't ibang topics sa bawat podcast na i-release namin, syempre dito sa YouTube channel namin. Since Yes. medyo matagal nang natutulog to, buhayin natin ng konti yung YouTube channel namin. And, meron kaming topics every magpa-podcast kami. So, titingnan natin kung anong opinion ng bawat isa sa amin sa mga topics na tatalakayin namin. So, ang first topic natin sa ating podcast ay, Daddy, anong first Siyempre, topic ang natin? ating first topic for today's video is ang social media ba is safe zone or danger zone? Yes. Ano So, ba talaga ang social media? Safe zone or danger zone? So, yun yung ating pagtatalakayin ngayong araw. Yung tatalakayin namin ng asawa ko. So, guys, Okay, let's start. let's start. For you, babe, ano ba talaga ang social media? Safe zone or danger zone? For me, ang social media is danger zone. Why? Lalo na sa mga kids, sa mga bata. Mm. Kasi, kumbaga dito sa social media, nandito lahat. Mm-mm. Diba? Tayo mga bad influence. Hindi, kumbaga nandito lahat. Pwede sila makanood ng mga hindi kahaya-haya. So, namin dalawa lang sa ako. Minsan gumagawa kami ng ganun. Pero hindi naman ganun kalala. Diba? So, dito sa social media, guys, sobrang lala talaga. Hindi siya talaga pwede sa mga bagets. So, bago ka pumasok dito sa social media na to, kailangan yung utak mo buo. Yes, Diba? ready. Oo. Kasi kung papasukin mo siya ng biglaan, tapos hindi ka ready, ma-overwhelm Yes. ka agad. Pwedeng maapektuhan yung mental health mo ng social media. Marami nang nagkakaroon ng depression dahil sa social media about sa comments ng ibang tao kasi masyadong pumapasok sa isip nila, dinadamdam nila. Syempre, hindi natin masisisi yung ibang tao kasi mga tao merong iba't ibang sensitivity, right? Yes. So, minsan din affected din kami ng ibang mga comments. Natural kasi yun. Natural lang sa ating mga tao yun. Pero Kasi tao kayo, nakakaramdam ka, right? kung ikaw, baguhan ka lang, kumbaga bago ka lang dito sa social media, kailangan paghandaan mo. Kasi, Oo, pag-isipan mo munang pag-isipan mabuti. Kasi darating sa susunod na mga araw, sa mga buwan, taon, linggo, may mga papasok dyan na may mga masasakit na salita na magsasabi sa'yo. Merong anuhin mo yun, no? Merong susuporta, meron din. Merong sa support, merong hindi. Oo. Kumbaga, hindi siya, You have to hindi be siya ready. pantay talaga. Yes. You have to be ready anytime and every time. Kasi pag hindi ka ready and then nabigla ang isip mo dito sa social media, pwedeng maapektuhan yung mental health mo ng mga bagay na hindi ka pala handang tanggapin. Kasi ang mga tao sa social media, wala talaga silang pakialam sa kung anong nararamdaman mo. Meron silang pakialam sa nararamdaman talaga nila. Sasabihin nila kung ano yung gusto nilang sabihin at nakikita sa'yo, makakasakit man yan sa'yo o hindi. Suporta man yan o hindi. Magsasabi sila ng mga bagay na makakasakit sa'yo na sa tingin mo na, ay, hindi naman ako ganito eh. Hindi naman ito yung personality ko. Pero yun yung nakikita nila sa'yo. Pero syempre, social media, hindi mo makokontrol lang sasabihin ng mga tao sa'yo. Ibang tao. Mm-mm. Kumbaga, sa sarili mo, alam mo yung personality mo, alam mo yung ugali mo. Pero pag nandito ka sa mundo ng social media, Yes. kahit hindi naman ganun yung ugali mo talaga, gagawa sila ng paraan para sabihin sa'yo yung masakit na salita kahit hindi naman ikaw yun. So, ako naman guys, magtatanong sa asawa ko kung ano ba sa kanya ang social media. Danger zone or safe zone? Social media is a very danger zone. Hindi lang danger zone. Very danger zone for me. Why? Kasi, paano ko ba i-elaborate na kahit mga kaibigan mo, pwedeng makapagsabi sa'yo ng masasakit sa social media, lalo kapag nakikita nila na nagva-vlog ka, gumagawa ka ng mga vlogs, and then
Makikita mo yung ibang tao, sinusupport ka, and then yung mga friends mo, hindi ka nila sinusupport. So, very danger zone siya kasi lahat ng masasakit na comments na pwede mong matatanggap mo rito. Hindi ito yung, huwag niyong niro-romanticize yung social media, guys. Kasi pag niromanticize niyo siya, masasaktan lang kayo. Hindi po madaling maging vlogger. Hindi madaling maging social media artist, hindi madaling maging influencer. So ako, hindi ko tinatawag yung sarili ko na influencer. I'm not influencer, vlogger lang ako. Why? Kasi meron akong mga contents na minsan, inaamin ko na hindi nakaka-influence, hindi magandang Yes. influence. Kaming dalawa ng Yes. asawa ko, minsan meron kami nagagawang content na hindi talaga nakaka-influence. Hindi ka aya-aya. Kumbaga, kumbaga, minsan naisip namin na, ba't namin ginagawa yung ganito? Kumbaga, parang, bahala na kung ano sabihin na ibang tao. Kumbaga, wala na kaming Kumbaga, yung puso namin sa social media, matigas na sa mga masakit Bashing, na salita yes. na natatanggap namin. Hindi na namin sila Inda. iniinda. Kumbaga, wala na kaming pakialam kung ano yung sabihin nila. Yes. Basta, ang mahalaga sa amin, ginagawa namin yung part namin para mapasaya yung mga taong sumusuporta sa amin. Yes. Pero, yun ka guys, hindi ko tinatawag yung sarili ko na influencer kasi meron akong mga contents na minsan na hindi dapat gayahin ng mga bata. Hindi dapat panoorin ng mga bata. Kapag sinabi mo kasing influencer, kailangan maganda yung impluensya mo talaga sa mga kids. Pwede ka sa lahat. Pwede ka pang adult, pwede ka pang kids. Nagmamatter ka sa kahit anong age na manonood sa'yo. Pero sa amin kasi, ang mga contents kasi namin usually pang mga Adult. talaga, adult talaga. So, pag may mga batang nakakanood sa amin, na may mga kids na nakakapanood sa amin ng mga contents namin, I suggest, i-scroll up nyo na lang kami. Kasi Yeah. may mga contents talaga kami na hindi para Hindi talaga para sa mga inyo. kids. Hindi para Yes. sa mga bata. Kumbaga, para lang sila sa mga parents nyo or Yes, sa mga kaya tito-tita. rin namin sinasabi na social media is a danger zone. Yes. Kasi syempre, meron ding kung yung ibang basher is wala namang pakialam sa kung anong sasabihin nila sa'yo. Meron din kami sometimes na instinct na alam kong hindi naman maganda to pakinggan, pero nasa totoo lang ako na kasi adult naman na kaming dalawang mag-asawa. Isa pa mag-asawa kami. So kahit para sa akin, for me lang naman, magpakita kami ng mga contents na pang-adult, it's okay. Kasi nga, syempre, mag-asawa kami. Minsan, nawawala sa isip namin na, syempre, meron ding mga batang gumagamit ng social media. Kaya minsan, pag nasa labas kami, may mga nagpapapicture sa amin mga bata. Parang napapaisip ako, Ano kayong content parang, namin na napanood nila? Oo, kumbaga parang, napanood kaya nila yung kumakanta kami, yung kami nasa bardagulan, Mga sexy time namin, mga ganon. Kumbaga parang mapapaisip ka. Minsan, parang, maano ka sa sarili mo. May mga bata pala Nanonood sa sa'yo, akin, ganun, oo. di ba? Kasi may mga bata na nagpapapicture sa amin na sometimes sa grocery store, ganyan. Nanonood po sa inyo yung anak ko. Oh my gosh. Sana napapanood nila yung maayos, ganyan. Pero this time, guys, tinatry namin baguhin yung mga contents namin. Hanggat kaya namin, binabago na namin paunti-unti yung mga contents namin na sa tingin namin, kahit mapanood ng bata, it's okay, walang problema. Yes. Ikaw, babe, may tanong ako sa'yo naman. Ano? Ito naman ang tanong ko sa'yo. Parang mahirap yan. Sige, sige. Karapat-dapat ka bang tawaging isang influencer? For me, hindi kasi kumbaga parang, pinasa ko lang yung social media ng walang kaabog-abog. Kumbaga parang, nasaan talaga ako, 40 talaga ako ng pagkanta. Hindi ako influencer talaga. Kumbaga parang, gusto ko lang kumanta. Ganun. Kumbaga, hindi ko alam kung influencer ba ako, vlogger, singer, Pero dancer. para nga sa'yo, deserving ka bang tawaging influencer? Hindi. Why? Kasi, hindi ko alam kung nakakapag-influence ba ako ng iba, kung meron ba ako nai-influence na iba. Baga parang napapaisip din ako sa sarili ko kung pwede ba akong tawaging influencer o ikaw babe, sa tingin mo, ano bang pwedeng itawag sa akin? Think ko, babe, sa atin. Feeling ko, pwede na sa atin yung
king and queen of social Aray ko media. po. Hindi. Hindi. So, feeling ko, pwede na sa atin yung social media artist. Ako, personally, guys, ayoko magpaka-hypocrite. Ayoko tawagin akong influencer. I'm not influencer. Hindi po ako magandang impluensya sa mga nanonood sa akin. Kasi sometimes, yun nga nabanggit namin kanina na there are some contents na rated, SPG, namin dalawang mag-asawa. So, para sa akin, hindi talaga ako dapat tawaging influencer. Ayun. Ikaw naman, babe. Ay, hindi Ako ka pa naman pala magtatanong nagtatanong. sa'yo. Sige, ikaw naman magtanong sa akin. Eto. Babe, kasi di ba marami mga nagko-comment, Mm. marami mga sa comment section yung mga nambabash Yeah. na mayaman na kayo. Ba't hindi pa kayo, kumbaga parang kumbaga hindi pa maayos yung life, ganun. You know what, guys? Maraming misconception sa mga vloggers. Hindi porket nagbablog ka, ang katumbas ng views mo, kunyari, nagkaroon ka ng 3.5 M views, 3 million ang agad katumbas dun sa pera is 3 million. No. Hindi. Marami pong misconception about vloggers. Siyempre po, as vloggers, may mga times na minsan nawawalan din ng mga projects and minsan medyo mahina rin yung kita. Yes. Pero yung sipag at tiyaga, yun yung hindi mo dapat alisin. Kasi pag yun ang nawala sa'yo, talagang to follow yan lahat. Magsasama-sama yan lahat kapag nawala ka sa fire. And then, biglang ay, ayoko mag-content, ayoko mag-ganyan. Promise, susunod lahat yan. Lahat ng energy mo babagsak, mawawala ka sa focus. So, bilang influencer, you have responsibility na kailangan, dapat lagi akong merong bagong video. Dapat meron akong laging bagong pakulo. Kagaya nga na sinabi ko kanina, na dapat kapag pumasok ka sa social media, handa ka. Ready ka, Kailangan yes. mong, magbigay ng oras, Commitment. magbigay ng commitment, effort, ganyan. Baga parang dapat ready ka. Dapat sa isang araw, meron kang isang content, 2, 3, 4, 5, 10. Pataas, ganun, yes. Baga, damihan mo na para masaya. Yes, oo. Kasi sa social media, mabilis lang po ang takbo ng mundo dito sa social media. Trending ka ngayon, bukas hindi na. Mm-mm. So, mabilis lang ang ikot ng views dito. Views. For example, nag-trend ka ngayon, bukas iba naman ang trending. Halimbawa ngayon, di ba, meron kang nag-viral na video. Bukas, Merong magba-viral na iba. Magba-viral na iba. Yes. Baga, lang siya, salitan yan. Yes. kung tawagin. Kailangan mo talagang magbigay ng effort. Kagaya ng sinabi ng asawa ko, kailangan mo talagang magbigay ng effort. Kasi, marami kayong vloggers. Marami kayong social media artists. So, kapag nakakita yung iba ng mga vloggers na, ay, ang ganda ng vlogs nito. May costume sila, may props sila, may effort sila. Syempre, ano yung kinaibahan mo sa kanila? So, dapat lagi kang maging extraordinary na huwag kang pumayag na, ay, ganito lang yung ano ko, ito lang yung kaya kong gawin. Oo. So, you have to be extraordinary pag nasa social media ka. Kasi, guys, yun nga sinabi ko, sobrang bilis magbago ng views dito. So, ngayon trending ka, mataas ang views mo, kinabukasan merong ibang trending na agad. So, tsaka you have to be careful. Lalo na sa pagbabasa ng comments, you have to be careful as much as pwedeng hindi mo nabasahin. As long as na pwedeng hindi mo nabasahin yung comments, wag na. Halimbawa, tapos ka na mag-content. Upload, tapos, magpahinga na lang. Wag mo nang intindihin yung mga nagko-comment. Kumbaga, Pero kasi kami dalawang mag-asawa, nagbabasa kasi kami. kami guys, nagbabasa. Sanay kami. Minsan, binabasa ko. Minsan, hindi ko na kasi, yung iba, talagang Below the belt na. below the belt yung mga i-comment nila sa'yo. Kahit masakit. Kumbaga parang, ano ba naman ito? Hindi naman ako ito eh. Kumbaga, hindi naman ako Hinusgahan mo ako agad eh. Hinusgahan mo ako agad. Hindi naman ganito yung galing. Hindi naman ganito yung personality ko. Oo, nakita mo lang na ganun sa video. 30 seconds sa video lang ang nakita mo, parang hinusgahan mo na buong pagkatao ko, parang kilala mo na ako mula pagkabata ko. Ganun kasi sa social media. Kailangan, kumbaga, wag mong basahin yung mga comment Yes. kung maaari talaga. Iwasan mo, no? Iwasan Oo. mo. Umiwas ka, lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na sobrang sensitive. Kung balat sibuyas ka, sorry sa words, kung balat sibuyas ka, hindi ka pwede sa social media.
Ako, hindi ako balat sibuyas. Kaya lang ako pumapatol, guys, kasi engagement namin yun. Ano ba? Kailangan namin yun. Kaya Ako kami- guys, ano din, hindi din ako balat sibuyas. Hindi, minsan, Ay, medyo di-disagree Hindi, ako hindi. dyan. Di, tanongin Eto, natin si Ingot kung pero to, balat sibuyas ba si kuya niya. sasabihin ko ano, kumbaga minsan, pag yung sobra talaga yung parang, yung Comment. tas kalugar ko, ganyan. Kumbaga parang imbis na supportahan na lang ako, kumbaga ibabash pa ako, kumbaga parang, Yes. maano siya, kumbaga dun lang ako hurt in English Doon lang ako Doon ka nasasaktan na-hurt, kasi, doon ka nasasaktan. kasi di ba dapat yung kalugar mo sinusuportahan mo. Yung Yes. iba kasi guys, hindi sila ganun. Kumbaga, kalugar mo na sila, Babash ka pa nila. ibabash ka pa nila, masasakit pa yung salita na bibitawan nila sa'yo. Kaya minsan, na pipi ko na ako, sinasabi ko sa asawa ko, babe, kumbaga parang wala ako sa mood. Parang nawawala ako sa mood, ganun. Yun lang. Ako, alam ni Mariano G na may times na, syempre, sa likod ng pagbablog namin, may damdamin din kami, hindi kami bato, hindi kami, Yes. hindi kami robot, nasasaktan din kami. Pero alam niya kung paano ako mag-handle ng comments ng ibang tao. Guys, ang personality ko sobra akong strong. So, kahit anong mabasa ko dyan, gagawin ko lang kayong content. Gagawin ko lang, lahat ng pwede kong sabihin na masasalungat ko, yung mga pambabash sa amin, lahat yan isasalungat ko. Kasi, para sa akin, yan yung POV nyo, ito yung POV ko. So, nagbigay kayo ng POV nyo, kayo lang ba pwedeng magbigay ng POV? Siyempre, kami rin. Di ba kami rin na nababash, kami rin na sinasabihan. So, para sa akin, ang mga comments ng mga bashers is danger zone, pero really, really, really important kapag nagbablog ka. Kapag wala kang bashers, ibig sabihin hindi ka napapansin. Yun ang sa akin, ha? Kumbaga pag nagbablog ka, di ba, sabi nga nila, kapag meron ka ng isang basher, asawa mo, nakikilala ka na. Yes, nakikilala ka na. So, Oo. go for the go lang pag Go ano. for the go. Pero parang nagdi-disagree talaga ako sa yung... Hindi, Hindi, tanongin kasi natin si Lawrence kung ano siya. Kung balat sibuyas ka. Hindi, guys, kasi minsan talaga may times na may inis ka rin. Kasi tao ka lang din eh. Hindi naman ako angel, di ba? Hindi naman ako santo para hindi ako mainis. Pero may mga times na, okay lang. Parang di naman ako pektado. Wala naman sa akin yung mga comment ng Hindi ibang naman tao. masakit. Di naman masakit. Pero may mga times na pag di maganda mood mo, Doon sira ka talaga ulo to. Parang gusto kong alam mo, kung tumatagos lang yung kamao sa screen, Tapos minsan, nakasuntok na ako. Pag may magko-comment sa'yo, tas yung talagang, wala ka sa yung Nagigising mo lang, mga ganun. bad mood, tas kagigising mo, tas may makikita masakit na comment. Loro naman Gaganyan ito. ako, mapapaganyan ako. Parang ang sarap replyan dito. Mapapaganon ka. Minsan, meron ako mga times na, replyan ko nga to. Tapos biglang mapapaisip, ay, wag na. Di ba, mga ganun na, yung parang i-delete mo. Oo. Okay, babe. Ito na ang last natin. Lesson learned. Social media. Ang lesson learned ko sa social media is, ano ba? Wait lang. Ako muna. Sige, Ikaw pwede ako muna, muna. babe. Ikaw Lesson muna. learned sa social media. Para makakopya. Ikaw ang mag-filter ng mga comments na i-accept mo or hindi. Ikaw ang magko-control sa sarili mo, hindi sila. Yung mga comments na binabato sa'yo, na binibigay sa'yo, ikaw ang magko-control or mag-filter niyan kung ano lang yung mga tatanggapin mo at hindi. At saka, isa pang lesson learned is you have to be strong sa social media. Hindi pwedeng mahina dito. Kasi kapag mahina ka and then pinasukan ka ng mga bashers na sobrang sasakit magsalita, hindi lang damdamin mo yung pwedeng maapektuhan. Pwede rin maapektuhan yung mental health mo, kagaya ng sinabi ko. And pwede yung magsanga-sanga, guys. Pwede yung mag-result na magkaroon ka ng depression, magkaroon ka ng stress, anxiety. So, you have to be strong bago ka pumasok sa social media. Kailangan mong maging handa anytime, every time, sa mga ilalabas mo na contents. Dapat expected mo na may mga ibang magugustuhan yan. Meron ding iba na, hindi kita bet. Diba? Okay lang yon. So, kapag
kaya mo na sa sarili mo na, ay, kaya ko mag-social media. Feeling ko, kaya ko naman. Go. Pero pag sa tingin mo na, Hindi mo kaya. yung konting comments, medyo nanginginig ka, na-anxiety ka. Napipikong ka, ganun. Wag. Huwag mo na, baga parang ipagpaliban mo muna yung nararamdaman ng iyong puso. Oh, kaya ikaw, lesson learned. So, ako, lesson learned ko dito sa social media, yun, kailangan mo maging, matatag. Kumbaga, kailangan mo maging matapang. Kasi dito sa social media, hindi siya madali talaga, hindi siya ganun kadali. Yes. Kumbaga, kailangan mong galingan, kailangan mong maging matapang, tapos dapat handa ka sa mga bad comment. Yes, handa Yun ka. lang. Yun lang. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa first podcast namin dalawa ni Mariana guys, G. sana And panoorin nyo ang aming pangalawang podcast. at guys, mag-suggest kayo ng mga topics na pwede nating Yes, itakil. guys, comment kayo dyan sa baba kung ano yung pwede nating pag-usapan. Yes, guys. So, ayun guys, please subscribe to our YouTube channel, Mariana G TV. Let's go.